Alamin ang iba't ibang programa at serbisyong handog ng Ministry of Social Services and Development o MSSD sa mga mamamayan ng Bangsamoro Autonomous Region, Alamin, Mindanao sa programa Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Samahan ang inyong mga tagapaglingkod mula sa MSSD sa pangunguna ni Minister Attorney Raisa Jajuri at alamin ang mga proyektod programa ng Bangsamoro Government para sa mga kabataan, kababaihan, nakatatanda at sa lahat ng mga vulnerable sektor ng lipunan. Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Mapapakinggan sa DXMS-AM, Radyo Bida, Cotabato City, DXOM-AM, Radyo Bida, Coronadal City at Voice FM Cotabato tuwing Sabado, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Makialam, makibalita at makibahagi. Sama-sama nating paunlarin ang buhay ng Bangsamoro. Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Magandang Sabado ng umaga po sa ating lahat, kabangsamoro. Mapita sa Kanilangon, sa mga pakatanong, mga pagalitanong sa Maguindanao, and welcome sa ating programang Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Ngayon pong October 4, 2025. Assalamualaikum, ako yung Kabangsamoro Jeff Mendez at your service. Assalamualaikum, Kabangsamoro, ako naman si MJ Alferez at your service. Napapakinggan po tayo ng live sa DXMS AM Radyo Bida 882 po yan sa inyong mga AM radio dial. At sa DXOL Happy FM 92.7, DXJC 92.1 Voice FM at Gabay FM 97.7. Kahit AM or FM, okay yan po. Napapakinggan nyo po kami dyan. Wala po kayong ligtas. So kahit saan po kayong mag-monitor at kung ano po yung kaya ng monitor ninyo, AM or FM, don't worry dahil napapakinggan nyo po ang programang ito. At syempre napapanood din tayo sa Facebook pages po ng live sa MSSD Region at provincial branches natin, DXMS Radio Bida, DXOL Happy FM at DXJC 92.1 Voice FM. Naka-live stream din po tayo sa Facebook page ng Bangsamoro Media Productions at sa Bangsamoro Multimedia Network. At syempre sa Tawi-Tawi, Marayong Adlaw, naririnig tayo ng live dyan sa pamamagitan ng Radio Suara 99.1 DXSL Sunlight FM. Bukas po yung ating hotline number, Kabangsamoro, para sa inyong mga questions, suggestions, and comments. Mag-text po kayo sa 0919-480-4265. Yan po ang ating hotline number, 0919-480-4265. Naka-flash na po sa mga screen ninyo. I-screenshot nyo lang po yan. At kung kayo po yung nakikinig sa inyong mga bahay at wala po kayong Facebook, pwede rin po ninyo yung i-save sa inyong mga phone book, 0919-480-4265. Or kung walang cellphone or walang load pero meron po kayong messenger, pwedeng mag-message sa ating official Facebook page, Ministry of Social Services and Development. Open po palagi channels natin para po tanggapin yung inyong mga comments, suggestions, recommendations at mga complaints, no? Text po, wag po kayong tumawag dyan sa number na yan. Ulitin natin, 0919-480-4265. At syempre naging posible ang Bangsamoro Muna MSSD at your service dahil sa pagsisikap ng ating butihing Minister Attorney Raisa Jajuri na miyembro rin ng Bangsamoro Parliament. Ayun, greetings muna tayo! Hi po sa ating mga top fans and sharers at sa mga laging nagbibigay ng nag-engage sa atin, nagbibigay ng mga nila reactions. Thank you so much, Roxanne Salazar, Laarni Engay Mohor, and Sarah Pen. Ganon din kay Noraima Giamelon Edris. Thank you very much. At of course, Course Kamarudin. Ayan, good morning po. Surya Alanduni by Jasmine Lumayon Pangumpig.
Jairo mga Taganyon at Kamarudin Wahab Delma. Sana all talaga. Sana all. Salamat sa pag-like, pag-love, pag-share sa ating mga posts. Correct. Yan. Ay, sige, 8:14 ng umaga, anong pag-uusapan natin today? Itong pag-uusapan natin today ay napakalapit sa iyong puso, no? Pag-uusapan natin ang kwento at determinasyon, kwento ng determinasyon at tagumpay ng isang 4-piece beneficiary na Correct. mula sa tribong Tedoray. Yun. Bakit ito pag-uusapan ito? Dahil ngayon ay Oktubre, no? October is the month of National Indigenous Peoples, no? At ang mga Tedoray ay isa sa mga indigenous people. So, IP Sa Bangsamoro. Sa Bangsamoro. Okay. We have how many tribes ba sa Bangsamoro na IP? Na, yun ang... I-research natin. I-research natin Kaya wala yan. pa naka-research ad. So, every October ay sineselebrate ng ating mga kapatid na mga Tedoray at iba pang mga tribo sa Bangsamoro ang kanilang karapatan at kagalingan, no? Yun. At syempre, kasama rin natin yung 4-piece din na case managers para pag-uusapan natin ang status ng ating mga IP beneficiaries. Yes, pero batiin muna natin yung naghatid sa kanila, ang kanilang talent manager. Sir Jude. Hello, Sir Jude. Sir Good Jude. morning sa'yo. Sabi ni Sir Jude, ano yun? Madajono Masem. Iyot Siyobo Kabangsamoro. Ayun. Ano kaya? Fugue of One. Few Bagi Muyag. Yeah. Sa mga friends natin na Tedoray. And the Fugue of One sa ating mga bisita ngayon, Miss Belen Bondok, 4-piece IP parent leader po siya from Tamuntaka, Dato din Sinsuat, Maguindanao del Norte. At kasama niya yung kanyang case manager sa 4-piece din, Dato din Sinsuat, Maguindanao del Norte, si Ma'am Kathleen Sangama. Hindi ko mabanggit yung isa kasi ang kilala ko sa kanyang pangalan ay Snow. LA, ano ba ito? Esley? Kathleen Sangama. Ayun. Kathleen na lang. Okay. Kathleen Sangama, better known as Snow. Dahil Snow White po talaga siya. Good morning sa inyo and welcome sa Bangsamoro muna MSSD at your service. Unahin natin si Ma'am Snow. Good morning po, Fyo Gufun sa ating lahat po. Lahat ng po nang nununood, magandang umaga po sa mga kamag-anak, sa mga beneficiary at kapwa ko IP. Magandang umaga po, Fyo Gufun po. Yun. And si Ma'am Belen, good morning, Ma'am. Good morning po, Fyo Gufun Dukluhanan Fyo Bagi Muyag. Yun. Ganun pala pagkasabi. Mali pa rin pag-pronounce ko. Pero naiintindihan naman ako kahit papano. Fugue of One. Fugue of One. Fugue Bagi. Okay. Sige. Pag-usapan natin kung ano yung mga una-una siguro, no? Kay Ma'am Snow. Gaano ba natin si Ma'am Snow? Si Ma'am Snow tayo. Gaano kahalaga muna ang mga IP communities pagka ang pinag-uusapan ay 4-piece implementation? Paano binigyan ng halaga ng national government itong mga IPs na ating communities? At paano rin binigyang halaga ng MSSD yung IP communities natin when it comes to the 4-piece implementation? In terms po the 4-piece implementation, the national program po, they have this special program po and it called po before the MCCT for IP. It was specialized lang po doon sa IP beneficiary na hindi po na naka-enroll doon sa mainstream na regular 4-piece. Ito po yung programa na wala siyang kondisyon. Yung mga beneficiary is hindi sila needed to provide papers dahil sila yung target, dahil hindi nga sila abot nung mainstream na 4-piece. So nag-create yung national government ng isang programa, yan po yung MCCT, which is yung galing sa taas, sila po yung bababa into specific community like GD areas po. Yan po yung nagiging target ng MCCT for IP. It was specialized, nagiging pioneer siya for 3 years. Yung program po. And hindi lang nagiging 3 years, nag-extend po yung pioneering. So, lately po, bago po na mainstream yung mga IP into mainstream po ng 4-piece,
they still code as MCCT for IP pa din po. Pero ngayon wala na tayong MCCT, no? Wala na po, because po they will already po na nasa mainstream na sila sa regular program na sila. Okay. Sige. So, sa inyo po dyan, Ma'am Snow, sa ano po kayo, no? Dato Udin Sinsuwat ba? Yes. Dato Udin, yes. Kumusta naman ang implementation ng ating program dyan? Gaano karami yung ating mga IP beneficiaries sa Maguindanao del Norte? Yes po. O Dato Udin Sinsuwat, yes. Dato Udin po is on Maguindanao del Norte po. Yeah. Yung implementation po ng program on the LGU po ng Dato Udin is very okay. Wala pong nagiging problema so far. Natatanggap ng mga beneficiary yung mga cash grant nila through their ATMs. Okay. May mga hamon po, yan yung mga beneficiary po na from rural areas po na kailangan pang bumaba during the payouts. Yan lang po yung medyo criticals para sa kanila. At the same time, yung providing papers, nagiging problem pa din sa kanila. Sa ngayon po, ang beneficiary po ng Dato Udin is nasa 2,465 po. All along po ng ng beneficiary ng buong Maguindanao, nasa 24% po siya yung Dato Udin po. 2,465 465 for Dato Udin. Yes po. Oo. Yan. Sige. Itong ang binibigay, pero itong mga naka-enroll ngayon ay dahil sinabi mo kanina na dati silang sa MCCT, no? Yes po. So, hindi sila kasama doon sa may mga conditionalities. Yung pong yung pong MCCT for IP, specialized lang po siya for IP actually. Yung conditionalities, the same as the regular, walang pagkakaiba po. Yung the education, the health, and the FDS po. Yun nga lang, meron lang siyang specific na dapat yung approach is culturally sensitive doon sa sa IP po. And then at the same time, may mga na-add-on po, yun yung mga support services. Yung mga na-add-on doon sa conditionalities po. Support services. Ibig sabihin, conditional pa rin yung cash grant. Yes po. Sige. So, kung bukod doon sa conditional na cash grant, so ulitin lang natin, Ma'am Snow, kasi yung alam naman natin na yung conditional cash grants, ibig sabihin, hindi na ibibigay sa kanila yung kanilang mga cash grant kung hindi sila uma-attend sa ating mga family development sessions, kung sila ay buntis, hindi nagpapaprenatal, hindi pumupunta sa ating mga health stations, ganun din, no? Yes. So, yan. So, but maliban dyan, meron ba tayong mga dagdag pa na mga interventions na binibigay sa ating mga IPs na 4Ps beneficiaries? Yes po, meron naman po. Yan po yung mga support services na nabanggit po. Ito po yung mga livelihood po. Yan po yung mga availability po. Meron po ang national program po, meron pong introduced before the ESSI. Ito yung enhanced ESSI. Yes po, enhanced social services intervention po. Sa Maguindanao po, may naka-receive na po kami at namo-monitor naman po siya ng maayos. Okay? Nai-enjoy na din po siya ng mga beneficiary. Sige. Itong ating beneficiary na mamaya ay magsasalita din. Ano yung bakit siya yung napili natin ngayon na guest? Ibig sabihin, ano ang kanyang, ang tawag dito? Anong bukod sa kanya? Maliban doon sa pinili natin siya sa conditionality ng 4Ps. Si Ate Belen po, ito po yung thought po na malayo na pero malayo-layo pa. Malayo na. Tama ba? Si Ate Belen po, siya po ay isang beneficiary ng Tamang Taka po. Dito po namin parang na-apply na medyo naabot, hindi naman 100% pero naabot na namin ang thought na uplifting and the empowerment. Kasi si Ate Belen, before entering po ng program, is the typical IP woman. No engagement at all sa community. Along the way, along years na siya ay nagiging beneficiary. Sa ngayon po, siya ay isang active IP parent leader, an IP leader. Ngayon po, siya po ay isang IPMR. Ito po yung counterpart po ng from provincial government to LGU to barangay level yung
indigenous people, mandatory representative. Siya po yung IPMR. Yes po. Masasabi namin na nandoon kami sa part na nandoon kami sa empowerment kasi po before po ang personality meron si Ate Belen is masasabi namin the typical IP women, isang timid, yan po, passive lang. Sa ngayon po, hindi naman namin masabi pero nahahalin tulad namin na mas bolder na yung kanyang personality. Ready to engage the world. Yun yung aming thought sa kanya. So, may confidence na. Yes. No, may confidence na. Pero, Miss No, bilang ikaw ay membro din ng Tedoray tribe, no? Sa iyong pagtatrabaho dyan sa community, ano yung mga karanasan mo bilang pagtatrabaho, pakipag-ugnayan natin sa ating mga IP communities? Bilang IP worker, at the same time, ako po ay isang pure Tedoray blooded po. I was raised on the community, raised the area po. Masaya na malungkot. Masaya kasi nakakabigay ng tulong through the 4Ps program and the MSSD. Malungkot kasi limited. In terms of yung learnings unlimited na kaya naming ibigay, but the resources is very limited. Yun yung pinakahamon na limited yung kaya naming ibigay. Merong mga available, kailangan naming ipagkasya, kumbaga ba po, kung ano yun lang yung meron, pero at least nakikita po namin yung through us na may progress through the MSSD po, may progress yung hindi naman po binabago, kundi at least meron kami nabibigay at meron pong impact yung program. Oo. Kasi maliban sa 4Ps na meron din talaga siyang specific na tulong doon sa ating mga IPs, no? Meron din namang iba't ibang programs si MSSD, Yes, 'di ba? So yung ating iba't ibang programs, yung flagship programs natin, Abaka, Unlad, ay may mga IPs din na beneficiaries. Yes po. Oo. So, sa iyo ba ay yung mga may mga may mga tawag dito, mga ating mga IP beneficiaries na sila ba ang mga anak nila ay Abaka din? O I'm not sure if hindi ba sila kasama doon sa hindi pwedeng maging beneficiary dahil sila ay 4Ps beneficiary na. So, may mga ganun, diba? Doon po sa criteria po, hindi po pasok yung para po sa kaalaman din ng lahat. Hindi po pasok yung beneficiary po ng 4Ps. Kasi nga po, they are receiving grants na din po at the same time. Kasi the coverage of the program po ng 4Ps po is the 0 to 18 years old. So, yan po yung binabayaran ng program. So, yung modalities po ng Abaka, yan po, hindi po sila pasok because they are receiving nagiging double compensation po kapag sila din po ay magiging recipients. Oo, kasi yung kwentada pala ng ating 4Ps ay kasama yung mga anak, no? Yes, na po. nag-aaral. Actually, sila yung nagiging main reason kaya nagiging beneficiary yung isang family, yung household. Kasi dahil meron silang existing na mga anak na nag-aaral ng 0 to 18 years old po. Pero, Ma'am Snow, alam naman natin na madaming hamon sa community, no? Aside sa syempre economic, yung ating challenge sa ating mga kababayang IPs, ano-ano pa yung mga nakikita mong mga challenges natin on the ground? On the ground po, usually po, nandiyan po yung the food insecurity, discrimination, nandyan hindi po rin. yan nawawala. The land dispute, yung mga lupang mga ninuno, na hindi we deny it or not, parang ito po yung realidad na agawan sa lupang ninuno, yan yung talagang nagiging struggle ng isang IP po sa ngayon po. So again, gusto nating kasamang Jeff na itong challenges ng ating IP communities ay hindi ito trabaho lang ng 4Ps, hindi ito trabaho lang ng MSSD. Maraming dapat mga ministries, no, offices at agencies, at iba pa, lalo ng LGU, no, na tingnan natin ito kasi aside sa food and security, no, hamon din sa economic, sa livelihood, ito talagang ding mga problema natin sa land dispute, no? Yung kinakamkam yung mga kalupaan ng ating mga kababayang katutubo. And speaking of that, may harassment, no? Yeah, harassment. At meron po talagang casualties na nangyayari. Kaya po doon sa Dato Hofer, condolences doon sa family. Po, yun, ang daming challenge talaga when it comes to forwarding
yung karapatan ng IPs, and of course yung mga pangangailangan ng mga IP community. So yun, saludo tayo doon sa mga katulad ni Ma'am Snow, no, na from the far-flung areas na pinagsilbihan niya ngayon, medyo malapit-lapit na lang, Ma'am Snow, no, pero pinagsamahan natin talagang ilang bundok pa yung pinupuntahan para maabot yung mga communities na yun. So itong panibagong area niya ay parang hindi na masyado medyo relax na ng konti, no, ang area niya. Gaano po karami yung mga IP beneficiaries po ninyo, households na pag-usapan natin doon po sa lugar mo, Ma'am Snow? Sa present po ngayon, sa munisipyo po ba or nasa specifically on barangay po? Munisipyo po. Sa munisipyo po nasa 2,465 po. All over po kasi ng beneficiary ng IP po ng 4Ps po sa ngayon is nasa 9,985 po all over. So 24% of the population po ng 9,000 is 24%. Yun. So ganun karami yung mga community. Sa buong Maguindanao to ay meron tayong 9,985. Yes po. Both Del Sur and Del Norte. Yes po. Okay. Yeah. But for Dato Udin alone, May 2,465. Yes po. Kumusta yung kanilang yung status of life nila? Simula nung napasok sila sa 4Ps, ma'am. Kasi may case management naman kayo. Kumusta? Nakatawid na ba sila doon sa survival or self-sufficient? From survival to self-sufficient? From survival to hindi pa naman po sila nakaabot ng self-sufficient, pero on the level po sila ng subsistent, that is level 2 po. Hindi na po masama from survival to subsistent. Hindi naman sa 100 na katawid, pero papunta na sa tatawid yung term doon. Papunta na doon. Kasi ang Pantawid Pamilya is specifically ang objective ay para tumawid nga yung pamilya, no, from the very very poor situation, kahit man lang sa makaya na nilang asikasuhin at bigyan ng mga pangangailangan yung pamilya nila. So far malapit na tayo doon. Yes po. Pero iklaro natin na supplementary lang ito. Yes, no? So, ibig sabihin, hindi dapat ito ang asahan. Dahil nag-graduate po kayo dito, hindi po ito siya forever. Sa 4Ps ay hindi po forever. Kahit na po sa mga IPs ay hindi pa po forever. Pero magandang balita lang, pag nag-graduate kayo sa 4Ps, pwede pa rin kayong i-recommend doon sa mga ibang programa kung qualified kayo. Ibig sabihin, kung hindi kayo tamad at nakita po ng MSSD na ay pwede ito bigyan ng puhunan kasi masipag at para talagang maging self-sufficient at kaya niya ng buhayin ng pamilya niya, bigyan natin siya ng kapital at mga kailangan niya na workshops and trainings para mas mapalago yung negosyo niya. Pero kung wala po kayong ganyan, kasi ang gusto po talaga namin at ang gusto po ng MSSD ay tulungan kayo makatayo sa sarili niyong paa. Hindi po ito siya limos. Kasi akala kasi ng marami na limos. This is not a dole-out program. This is not limos. Hindi po kayo pulubi para limusan. Kayo po ay binibigyan lang ng kumbaga pa sa sasakyan ay gasolina para makapagtakbo, para tumakbo kayo at umandar. Yun po yung ginagawa ni 4Ps. Pag umandar na po kayo, pababayaan na po kayo sa kalsada. Kayo na po ang tatawid papunta doon kung saan kayo pupunta. Ang perang binibigay ay para sa may intended na para sa pag-aaral. Hindi ito gagamitin sa ibang mga bagay. Kaya marami tayong na-interview na mga beneficiaries. Kaya sila nagtagumpay kasi ginamit nila yung kanilang mga nakukuhang cash grants doon sa tamang paglalaanan ng pera. Sabi nila hindi kami nagpa-parlor. Pag nakakuha hindi kami nagpariban. pag hindi kami nagpa-parlor kung naka-pay out kami. Tinatago namin kasi baka kailangan ng anak namin ng mga school supplies and all that. Baka kailangan sa negosyo namin na pandagdag, pambili ng kapital at pangdagdag kapital. Yun ang ginagawa. So, nakadepende pa rin po sa beneficiary kung paano tumawid. No, kasi this is support, hindi po ito siya limos para sa inyo at hindi po ito forever. So habang kayo po ay nasa loob ng 4Ps, sa ating mga kababayan na 4Ps beneficiaries, sa samantalahin na pagkakataon,
at gamitin ng mabuti yung natatanggap po ninyong cash grants. Correct, oo. Sige. Sige. Sa pagbabalik natin, kausapin natin si Ma'am Belen, no? Ang isa sa mga parent leader and of course 4-piece beneficiary na kasama po natin sa tribong Teduray. Sa pagbabalik po yan ng Bangsamoro muna, MSSD at your service. MSSD BARM at your service. Mahalagang bigyang pansin ang kapakanan ng mga nakatatanda. Huwag nating kalimutan na minsan sila ay naging mahalagang bahagi rin ng ating lipunan. Wala tayo ngayon kung hindi sila nagsikap at naghanda noon. Kaya nararapat lang na sila ay ating mahalin, pansinin at asikasuhin. May iba't ibang programa ang pamahalaan para kay lolo at lola para makatulong sa kanilang makaagapay sa kasalukuyang panahon. Tiyakin natin na napapakinabangan nila ang mga programang ito bilang pagtanaw ng utang na loob at pagpapakita ng malasakit sa kanila. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Ministry of Social Services and Development o MSSD BARM at ng himpilang ito. Siya si Farida, 9 taong gulang, may pasa sa braso, sugat sa paa at kalmot sa mukha. Kailangan niyang kumita. Kung hindi ay bugbog ang sasapitin niya. Ama! Tama na po! Ayaw ko na po! Maawa na po kayo! Nasasaktan na po ako! May kilala ba kayong bata na sinasapit ang parehong sitwasyon? Kumilos. Magsumbong sa VAUSI Desk Officer sa inyong barangay o di kaya tumawag sa hotline number 0906-178-410. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Ministry of Social Services and Development ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. MSSD para sa Bangsamoro. Nagbabalik po ang programang Bangsamoro muna, MSSD at your service. Kasama niyo pa rin po ako, Jeff Mendez. At MJ Alferez. And bago natin puntahan yung ating pangalawang bisita, MJ, mag-news break muna tayo. MSSD Updates. Nagatid po ng tulong ang Ministry of Social Services and Development sa Maguindano del Sur at Special Geographic Area, katuwang ang Philippine Red Cross. Na-report para sa atin si Aljabar Musa. Jab? MSSD Updates. Assalamualaikum at magandang araw mga kabangsamoro. Nagsagawa na magkakasunod na relief operation ng MSSD katuwang ang Philippine Red Cross para sa mga pamilyang apektado ng pagbaha sa mga bayan ng Ampatuan at Datupiang sa Maguindano del Sur at bayan ng Pahamudin sa Special Geographic Area mula October 1 hanggang 2, 2025. Nasa kabuang 2,189 pamilya ang nakatanggap ng welfare goods mula sa MSSD. Ang bawat pack ay naglalaman ng 25 kilo ng bigas, mga delata at kape. Mula sa naturang bilang, 1,189 na pamilya ay mula sa Pahamudin sa Special Geographic Area, habang tig 500 na pamilya naman ang mula sa Ampatuan at Datupia. Samantala, as of October 2, 2025, umabot na sa 10,950 family food packs, 1,384 hygiene kits, 1,384 water kits, 422 sleeping kits at 14 infant kits ang naipamahagi na ng MSSD sa iba't ibang bahagi ng BARM na naapektuhan ng pananalasa ng nagdaang bagyo at patuloy na pag-ulan. Ang interbensyong ito ay bahagi ng Emergency Relief Assistance ng Disaster Response and Management Division ng MSSD na naglalayong magbigay ng agarang tulong sa mga pamilya at komunidad sa Bangsamoro na apektado ng krisis at iba't ibang emergency. Naging posible ang pamamahagi ng tulong sa suporta ng local government units, barangay local government units at mga volunteers. At yan ang ating update sa ngalan ng MSSD Regional Communications Team. Ako po si Aljabar A. Musa ng Bangsamoro muna, MSSD at your service. Maraming salamat, Aljabar Musa. MSSD Updates. Sa Cotabato City naman, nagtipon ang regional at provincial staff ng MSSD para sa Internal Control System Training. Report mula kay Joanne Magbanwa.
Joan. MSSD para sa Bangsamoro. Assalamualaikum at magadag araw mga kabangsamoro. Hindi lamang serbisyo kundi organisadong pamamahala. Yan ang tinutukan ng Ministry of Social Services and Development sa pangunguna ng Internal Audit Division sa isinagawang training workshop on the baseline assessment of the Internal Control System o BAICS mula October 1 to 3, 2025 dito sa Dato din Sinsuat, Maguindanao. Pinalakas ng MSSD Internal Audit Division katuwang ang Planning and Development Division ang kakayahan ng mga kawani ng MSSD mula region hanggang probinsya. Layunin ng aktibidad na bigyan ng mas malalim na kaalaman ang mga kawani ng ministry tungkol sa internal auditing mula sa 5 pangunahing component ng internal control system, pagtukoy sa mga key process hanggang sa paghahanda ng interim report at baseline assessment report. Sa umaga ay ginaganap ang lecture at sa hapon naman ang workshop kung saan aktibong lumahok ang mga kalahok sa paggawa ng Internal Control Questionnaire o ICQ at pagsasanay sa pagbuo ng Partial Baseline Assessment Report o BAR. Sa pamamagitan ng BAICS workshop, mas naging handa ang MSSD staff at ang mga social worker na magsilbing katuwang sa pagsusuri at pagpapabuti ng mga proseso ng ministry. Patunay na ang mahusay na internal control ay susi sa mas maayos na serbisyo para sa publiko. Ayon kay Maisa Lininding, Designated Internal Auditor at Statistician 2 ng Planning and Development Division, malaking tulong at tunay na eye-opener ang isinagawang BAICS training. Pinalawak ang kanilang kaalaman lalo na ngayong naghahanda ang ministry sa pagpapatupad ng BAICS. Anya, napagtanto nila ang kahalagahan ng pagpapalakas ng internal control systems upang matiyak ang transparency, accountability at kahusayan sa operasyon. Bilang auditor, binigyan diin niya na napakahalaga ng mga natutunan sa training dahil magiging gabay ito sa kanilang mga susunod na internal audit activities. Ang baseline assessment of the internal control system o BAICS ay isinagawa upang makabuo ng isang 3 taong strategic plan na maaaring baguhin at i-update anumang oras kung may pagbabago sa internal control ng isang organisasyon. At yan ang ating update mula dito sa DOS Maguindanao. Sa ngalan ng MSSD Regional Communications Team, ako si Joan Magbanwa ng Bangsamoro Muna, MSSD at your service. At maraming salamat, Joan Magbanwa. MSSD Updates. 8:40 na po ng umaga. Puntahan na natin yung guest natin, si Ma'am Belen Bondok. 4-piece IP leader po siya, parent leader from Tamuntaka, Dato din Sinsuat, Maguindanao del Norte. Yan, magandang umaga po ulit sa iyo, Ma'am Belen. Magandang umaga po. Fio Bagi Muyag. Fio Bagi Muyag. Kumusta po yung pagiging parent leader doon po sa inyong lugar? Bilang isang parent leader po sa aming lugar, tungkulin ko po na maging tulay sa pagitan ng aming komunidad at programa ng 4-piece. Ako po ang nagsasabi na at nag-anunsyo na at nagpapadala ng sa aking mga kapwa beneficiary tungkol sa mga gawain tulad ng FTS, Family Development Session at iba pang aktibidad. Sisiguraduhin ko rin po na maintindihan nila ang layunin ng programa at ang kanilang tinatanggap na beneficiary. Gaano katagal na po kayo, ma'am, bilang beneficiary po ng 4-piece? Ilang taon na po kayong beneficiary ng 4-piece? 7 years na po. 7 years? Malapit na mag-graduate. Oh. May nakapagtapos na po ba ng mga anak sa elementary or high school? Sa ngayon po, sir, wala pa. College pa. College. So, college ang anak mo ngayon. College okay. na. May grade 12 po. Yun, may high school pa siya, senior high school. Yung cash grant nyo po, Ma'am Belen, para po sa iyong mga anak. So, aside po doon sa 4-piece, sa cash grant, ano sa tingin mo yung pinakamalaking suporta talaga ng 4-piece sa iyo? Aside sa cash, ha? Kasi may tinatanggap ka naman talaga na cash grants, no? At may payout kayo. Pero ano pa po yung benefits na nakuha po ninyo mula sa Pantawid program na hindi po, na maliban doon sa tinatanggap ninyong cash grants? Maliban po doon sa cash grant na pera na tatanggapin namin galing sa programa ng MCCT 4-piece, lalo na po sa akin, sa iba pang miyembro, ay kaalaman, oportunidad sa kabuhayan, serbisyong pangkalusugan,
at pagpapalakas ng komunidad sa pamamagitan ng partisipasyon sa mga aktibidad. Paano po nakatulong si 4Ps, ma'am, sa pagtaguyod ng pamilya nyo? Personally. Nakakatulong po ang 4Ps sa aking personalidad tulad po ng mga beneficiary na aming tinatanggap, ginagamit po namin yun. Hindi po ma'am, personal po. Yung sa inyo po, sa personal po ninyong buhay, sa pamilya nyo po, paano po nakatulong sa inyo si 4Ps? Nakatulong po sa akin ang 4Ps, sir, sa pamamagitan ng lalong-lalo na po sa aking community, tinutulungan po sila, sinasabihan kung ano ang mga dapat naming gawain. Sa pamilya niyo po, ma'am, kasi 4Ps member ka po, hindi po ba? Opo, ano po ang mga nabigay po sa iyo personal sa pamilya po ninyo? Nakatulong ba ito sa pagpapaaral ng anak mo? Yes po, sir. Nakabigay ba ito ng ginhawa sa pamumuhay ninyo, ma'am? Opo, sir, nakapabigay po ito ng ginhawa sa aming buhay, sir. Kanina sinabi naman ni Ma'am Belen na aside doon sa cash grant, ang tingin talaga niya na malaking contribution sa kanya ay yung kaalaman na binibigay ng 4Ps sa kanya, no? Dahil meron tayong mga family development sessions Ang daming topics ng family development sessions, diba? So, ito yung hindi nababayaran ng pera. Oo. Diba? Yung mga natututunan doon na supposedly nababasa yan sa mga libro, binabayaran mo yung mga coaches para turuan ka, like paano yung tamang parenting, paano yung tamang manage ng pera na nakukuha, ayan po ay binabayaran ng mahal, no, sa ibang mga institusyon. Pero sa 4Ps, libre lang po yan sa mga family development sessions. So that's why ini-encourage talaga, actually ino-oblige, hindi ini-encourage lang, no, obligado po yung mga 4Ps member na dumalo sa mga family development sessions because this is also to improve. Correct. Kasi hindi pwedeng binibigyan po ng cash grants tapos hindi natuturuan kung paano dapat ginagastos yung perang tinatanggap. Conditionality nga ito. Kayo po, ma'am, magkano po ang tinatanggap ninyo kada buwan, Ma'am Belen? Sa akin po is 5,700. Tapos paano po ang payout po ninyo every quarter ba? 2 months. Every 2 months. So, ibig sabihin, may 10,000 ka kada 2 buwan. Hindi po. 5,000 every 2 months. Every 2 months. So 2,500 per month. Yes. Ganun po ba? 2,500, may 5,000 ka every 2 months. So, paano nyo po ginagastos yung 5,000? Nagpaplano na po ba kayo? Pinaplano nyo na po ba kung saan pupunta yung perang tatanggapin? Or may pinaglalaanan po kayong importante? Ano po yung mga pinaglalaanan nyo doon sa natatanggap nyo? Pinaglalaanan ko po yung natatanggap po sa 4Ps sa pamamagitan ng paggamit sa pag-aaral ng aking mga anak. Very good. Sa pagkain, lalong-lalo na sa pagbili ng gamot kung sila ay may sakit. Yun. At pagdagdag din po sa pang-araw-araw na gagastusin sa pamilya. Tinutupad niyo po yung kasi parent leader how do you make sure, paano niyo po sinisiguro na katulad mo ay tinutupad ng mga parents na kasama mo yung mga kondisyon na binibigay ng 4Ps kasi ayaw naman nating matanggal sila ayaw nating na isa sa mga kasi it will reflect to you na parent leader ako tapos may natanggal sa grupo ko, ibig sabihin baka wala akong kwentang parent leader kasi hindi ko napapadalo sa mga hindi ko napapasunod yung mga ibang parents na kasama ko. May mga panahon ba na hindi sumusunod yung mga parents? May ganun po ba kayong challenge na kahit anong sabi mo, ay hayaan mo na yan, hindi naman ako matanggal, may mga ganyan bang parents sa grupo mo, ma'am? Sa grupo ko po. Para sa akin po, sa grupo ko, mga mababait po yung aking mga grupo. Ay, Ano po yung aking congratulations. sinasabi, sinusunod po nila. Yun. Halimbawa, ngayong araw, ipamagpasa ng school certificate, andyan na po agad-agad. Very good. Sa pamamagitan ng aming GC, doon ko po sinasabi lahat. May GC. Malaking tulong talaga yung mga GC na yan. Kasi pinagchichismisan nyo rin yan dyan yung mga itong parent na ito, hindi talaga nagsipot yan. So ayaw natin machismis, so magsipot talaga. So maganda kasi lahat ng mga parents na kasama doon sa grupo ni Ma'am Belen ay talagang nakikinig. Ibig sabihin, naintindihan nila na ang isa sa kondisyon para matanggap yung cash grant ay pag-attend sa mga family development sessions at iba pang aktibidad. No? Curious lang ako, mayroon bang special benefit kapag parent leader ka or it's just an appointment, wala yung perks? Sir.
Wala ba yung benepisyo? Wala ba yung honorarium or meron? Wala po, sir. Oh, volunteer talaga yan. Volunteer talaga as in. Ibig sabihin, pag pinili ka, ibig sabihin nakita ka ng iyong MSWO na at saka 4Ps na na community facilitator na ito siya yung may potential, ito siya yung magaling. Ito siya yung nagasunod. Kayo po ba, ma'am, ay barangay leader na dati pa? Yes, simula pa po yung naging 4Ps beneficiary po ako, never na naging leader po ako. Yung naging beneficiary na po ako ng IPs, doon po nakikita ng aming kapitan na barangay Tamuntaka yung aking potential na magrekomenda ka. And then yun po ang girekomenda po ako sa aming barangay na bilang IPMR. IPMR siya. IPMR. Sa barangay. Barangay IPMR. Barangay IPMR. Oo. At the same time, 4Ps na siya, 4Ps parent leader siya. Maganda dahil nakita yung potential nyo. At nakitang-kita naman na mahusay kayo sa pagpapasunod ng mga kapwa nyo parent. Kapag ka IPMR, ano po yung function niyo? Ano pong role ninyo? Ano pong ginagawa bilang Indigenous Peoples Mandatory Representative? Bilang IPMR po, kailangan lahat po ng mga nalalaman mo tungkol sa IP. Tutulungan mo po sila, i-share mo po sa kanila kung ano yung iyong pinag-aaralan about sa IPMR. So kayo po yung boses ng mga katribo ninyo sa gobyerno. Ibig sabihin, kayo po yung nagsasabi sa barangay LGU kung ano yung mga pangangailangan ng IPs. Yan yung trabaho ni IPMR kasi hindi naman pwedeng isa-isahin yung So, si ma'am, naglilibot po ba kayo, ma'am? Nagmamonitor po kayo personal sa mga kabarangay ninyo? Sa mga kamiyembro po ninyo na 4Ps para makita lang po talaga na kung ano yung totoong kalagayan nila? Yes po, sir. So, example daw, Ma'am Belen, if meron na po kayong nagawang, for example, kasi dapat sa IPMR representative, IPMR ay dapat in partnership with the LGU, di ba? Oo, ikaw yung boses. Meron ka bang naisip na pwedeng gawin from parang legislative agenda ba, kasabang Jeff? Or proposal. Proposal na, Kapitan, ito yung challenge ng aming mga IP sa aking community. Ito yung kailangan nila. Meron ka na bang proposal na ganyan? Sa ngayon pa po, ma'am, hindi pa po namin mabanggit sa aming kapitan sapagkat pero meron na. Meron kayong napag-uusapan na. Okay. Meron na po. Sige. Yun. So maganda. I-follow na lang po yun. Okay po. So ibig sabihin, pinag-uusapan nila sa kanilang mga katribo kung ano yung mga gusto nilang idulog sa gobyerno. Yeah. Malaking bagay yung maging IPMR ka, ha? Kasi nga ikaw ang nakitang may kapasidad, may potential na mamuno at magdadala ng boses ng iyong ka-indigenous people. So, yun. Sige. Mensahe nyo na lang po sa mga kapwa ninyo beneficiaryo ng 4Ps at sa mga kapwa din po ninyo IP leader sa iba't ibang mga communities din po sa Bangsamoro. Mensahe ko po, magpapasalamat po dahil sila ay nakapasok sa programa, pangalagaan nila ang pagiging beneficiary sa pamamagitan ng pag-comply sa mga kondisyon ng program katulad ng FDS, edukasyon at health. Mag-comply po dahil hindi lahat ay mapalad na nabilang sa 4Ps program. Yun lang po, maraming salamat. Yun, thank you po. Maraming salamat, Ma'am Belen Bondok. Tinanong ko kanina kung kaano-ano niya si Jimmy Bondok. Hindi niya pala kilala. Ayan, maraming salamat sa mga bisita natin. Ma'am Belen Bondok, 4Ps IP leader po siya sa Tamuntaka, Dato din Sinsot, Maguindanao del Norte. And of course, Ma'am Elay, Kathleen Sangama, si Ma'am Snow. 4Ps case manager po siya ng Dato din Sinsot, Maguindanao del Norte. Pwede natin sigurong pagbigyan ng mensahe si Ma'am Snow? Sige. Ma'am Snow, final message po ninyo para po sa mga beneficiaries and of course sa mga leaders po ng 4Ps na nakikinig ngayon. Para po doon sa mga beneficiary, pangalagaan
yung program na meron sila sa ngayon, maging responsible, magkaroon ng malasakit doon sa program, pagyamanin nila at be thankful always kasi hindi nga lahat nabibigyan ng pagkakataon. Kung ang tanong merong marami pa bang IP ang hindi nakaka-avail ng program katulad ng 4Ps, masyado pa pong madami. Marami pa. Na ang pangarap... Mga gaano kadami po yan, ma'am? Ma-estimate na po ba si MSSD sa mga IPs na kailangan pa o target pa natin for the next kapag merong slots? Sa ngayon po, hindi po siya ma-estimate kasi nga po, maraming pag-graduate po. At maraming yung mga bagong asawa ng mga bata pa. So, hindi po siya actually natatarget pa sa ngayon. Pero, sooner or later, yun yung pangarap ng katulad kong worker na IP na sila ay mabilong, mapasok doon sa programa. Kailan ba susunod na Ma'am Snow? Kung alam niyo po. Listahanan. Kailan po ulit maglilibot para malaman yung number of targets? So far po, hindi na po listahanan yung ginagamit, yung CBDMS na po. May bagong system. Yan na po yung ginagamit namin. Pero galing pa po ba yan sa national pa din? Yes po. National. Sa ngayon po kasi, kung kami po ay may target ngayong year at next year na papagraduate yung mga beneficiary because of the 7 years tenure nila on the program. So, ini-expect po namin na next year at the same time yung programa po, meron po kaming magiging papasok po. Kasi may aalis, may papalit. Si Ma'am Belen gagraduate na 7 years na. Yes po. Congratulations. Ayun. At least nakita naman natin na gumaan ang buhay. May pa-college na si Ma'am. Correct. Maraming salamat po, Ma'am Snow. Thank you so much. Alright. Greet muna natin ang ating mga live audience. Ka naman, Jeff. Ayan. Yes. Good morning. Bakit parang pa-cute yung boss? Maganyan ka lagi. Pa-cute ba? Oo. Good morning, Miss Jeff and Sir Jeff. Ma'am Alminda Ladja, thank you so much. Hello. Ma'am Trix Brooks. Rahima Sapal Kalis, watching from Darapanan, Maguindanao. Hello po, Jocelyn Lorraine. And ganun din, magandang morning sa iyo, Johaira Usman. And Haila, assalamualaikum and good morning, Kabang Samoro. Tingting Alferez o Titing Alferez. Yes. Sino kaya ito? Thank you so much for watching, Fader. Ito na pala si Fader. Hello, Fader. Diba? Kumusta po si Mads? si Mama. Ayan. Haila, hello po. Oy, wag mo kalimutan si Joel Brizuela doon sa New Panay. Yes. Masing makalimutan na ka Joel Brizuela. Correct. Ayan. Ma'am Judy Roquero, Sir Judy Roquero, thank you so much sa pagdala sa amin sa ating mga bisita this morning. Ayan. Haila, Ma'am Haila, Alminda Ladja. Good morning po sa inyo. Thank you po for greeting us. Meron din pala nag-text dun sa ating hotline number. Sabi niya, good AM madam. Ako ay senior citizen, 75 years old. Hingi po ako ng eyeglass sa office ninyo. Yun. Kasi narinig ko po sa radio last Saturday. Meron po tayong pa-eyeglass. May pa-eyeglass. Sige po. Baka kung sino pong nakikinig, kasi walang pangalan baka pwede pong mag-chat po kayo sa FB Messenger po. Send nyo po yung pangalan nyo. Malagay po yung pangalan ninyo, mga detalye po para dahil meron po tayo talagang dedicated na officer in charge para po mag-respond po sa inyong mga tanong. Para mabigyan po kayo ng solusyon dyan sa problema sa mata. At kung ano yung gagawin. Ayan. So maraming salamat. Mga reminders lang po natin kasamang Jeff. Again, nire-remind natin ang ating mga Kabang Samoro doon sa mga nagpapanggap na kawani ng MSSD. Na hindi naman talaga kawani ng MSSD. Kaya ang dami niyan ngayon, Ayan, una po, libre at walang bayad po ang lahat ng serbisyo programa ng MSSD. Ang lahat ng tulong at benepisyo ay ipinamamahagi ng libre sa mga qualified beneficiary. Qualified po, no? Wala pong walang hinihingi na kahit piso. Opo. Ang sino pong hihingi ng pera kapalit ng tulong ng MSSD ay hindi po official na kinatawan ng ministry. Mga nakikipag-transact po sa inyo ay authorized na mga employees and workers lang po ng MSSD Wala po dapat hindi na ko uniforme.
na mga at saka walang ID yung mga nagtatransact sa inyo. Pagka may nagkumausap sa inyo, hingian niyo po ng credentials. Una-una ID. Kasi yung non-news kasi may ID siya. May ID siya ng MSSD pero gawa-gawa niya kasi hindi po ganyan ang mukha nung ang ID po ng buong kawani po ng Bangsamoro government ay iisa lang ang mukha. Isa lang ang template kasi galing po ito lahat sa Office of the Chief Minister. And just to make sure kapag ka po medyo duda kayo, pwede po kayo naman magtanong sa inyong municipal social welfare officer or sa lugar ninyo. Correct. Or pwede mag-text sa hotline number. Sa MSWO. Tapos pwede nyong ilagay yung pangalan or pwede nyong mag-chat kayo. May nagpakilalang empleyado. Staff nyo ba ito? MSSD staff ba to? Pwede kayong mag-chat or mag-text po sa amin. No? Kasi ang ating HR po ay meron pong listahan ng lahat ng mga official po na staff ng MSSD. At may mga modus pa ngayon, nagme-message sa mga sa Messenger at saka nagme-message din sa sa text message SMS. Nagbibigay ng link. Minsan humihingi ng OTP, sabi para matanggap ninyo ang tulong mula sa DSWD or matanggap ang tulong mula sa MSSD, kailangan i-click ang link or ibigay itong OTP. Huwag po kayong basta-basta mag-click ng mga link. Wala pong ganyan. Hindi po totoo yan. So, wala po kaming binibigay ng mga link o kahit ano. Huwag magbigay ng anumang impormasyon, magsumbong po sa ating mga official na mga staff, no? Ating MSWO na nandyan lang po sa community ninyo. O di kaya mag-text o mag-chat po sa ating Facebook page. Ayan. Meron din po tayong, may opisina tayo bago for SOCPEN. Inuulit-ulit namin para po hindi kayo maligaw. Nasa Magallanes or sa Don Rufino Alonso Street po yan. Dating Land Bank, katabi po ng South Seas Mall. Diyan po ninyo matatagpuan yung regional office ng SOCPEN, no? SOCPEN unit or Social Pension Unit. Wala po sa loob ng Bangsamoro Government Center, wala po sa regional office ng MSSD. Nasa dating Land Bank office po. Para hindi po kayo magsayang ng pamasahe, mahal po kasi ang pamasahe ngayon. Tabi ng South Seas Complex. Yes. So, dyan din po yung B-Cares, dyan din po yung SLP, at dyan din po yung SFP o Supplementary Feeding Program. Dyan po kayo pumunta kung ang concern po ninyo ay SLP, SFP, B-Cares, or SOCPEN. Correct. Ayan. So again, maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa isang oras na radio program ng Bangsamoro Muna MSSD at your service. Para po sa karagdagang tanong at dagdag nagpaglilinaw, mag-chat po sa ating FB Messenger. Uli kayo sa ating hotline number 0919-480-4265. Ayan, muli po, ito po si MJ Alvarez. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Mabuhay ka, Bangsamoro. Maraming salamat sa Information and Communications Division ng MSSD, ganun din sa IT specialist natin ng NDBC, Carl Daniel, and of course, maraming salamat sa ating technician on board na partner natin ngayon, Jeff Lungakit, and sa transmitter side, si Jonathan Estorbo. Ako po si Jeff Mendez. Maraming salamat sa lahat. Have a safe weekend and mabuhay po ang mga IP communities, mabuhay ang mga 4-piece members. Magkakarinigan po ulit tayo next Saturday dito lamang sa programang Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Inyong napakinggan ang programang Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Hanggang sa susunod na Sabado, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga, dito lamang sa palatuntunang Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Ang mga pananaw at opinyon na ipinapahayag ng mga tagapagsalita at mga panauhin sa programang ito ay hindi sumasalamin sa polisiya o posisyon